magandang araw mga boss. Dito sa mga nakakapanood ng aking munting YouTube channel, maraming salamat sa inyong pag-view ng aking mga video. So dito sa video, ilalim tayo sa napakalaking bundok na bato. Ayan. Ito yung daan o lagusan papunta ng Hong Kong International Airport. Dito ipapakita ko sa inyo ang view ng napakaganda nitong bundok na to. Tingnan nyo naman, may mga bahay sa ibabaw, bundok, pero sa ilalim ay napakaganda ng napakaganda ng pagkagawa ng tunnel na to. So ayan, ito na nga yung ilalim at mayroon itong tatlong linya na puro naka-solid white lane. So dyan sa solid white lane na yan, bawal tayo mag-cruise dyan. Kung ang nasusundan mong linya ay traffic, mabagal, wala ka nang magagawa. Sabi nga nila, wala ka nang magagawa. Dahil yung solid white lane na yan, pag rinus mo yan, at pwede kang i-report ng mga nasa hulihan mo. O kaya naman yung camera dito sa ilalim ng tunnel. Kaya ang lahat ng tunnel dito sa Hong Kong ay puro naka-solid lane. So magpo-broken lang siya pagdating sa labas. Yan. Hindi katulad sa atin sa Pilipinas, ang ilalim ng tunnel ay broken lane, anytime pwede kang mag-change lane. So yun ang pinagkakaiba sa nakikita kong kalsada rito or nakikita kong design ng mga traffic signage. Malaki ang pinagkakaiba niya kaysa sa Pilipinas. Kasi sa atin sa Pilipinas, kaliwat kanan ng overtake, lalo na pag pataas ng mga flyover dito, pag pataas sa flyover at medyo curve, sharp curve, ay ginagawa nila solid lane para walang maglipat ng linya at iwas aksidente. So yun ang natutunan ko dito sa Hong Kong. Napakaganda ng sistema, ng rules ng kalsada at saka yung mga transport dito, napakaganda. Pag may motor man dito, makikita natin nakasunod talaga sa linya yan. So ito na, ipapakita ko na sa inyo yung palabas. Dito na natin makikita yung broken lane. So paglabas mo, pwede mo na piliin yung linya ng iyong pupuntahan. Ayan, shout out dyan. Sana yung mga nakapanood ng video ay may natutunan. Pag solid lane, most likely yung yellow lane, wag natin i-cross yan. Kung wala naman aksidente, wag na kayo magbalak itawid dahil maraming camera, lalo na dito sa Hong Kong. Kung sa Pilipinas, pwede pa. May katwiran pa tayo sa Pilipinas kahit alam natin mali na. So pagdating mo sa abroad, iiwan mo yung asal mo ng Pilipinas sa kalsada kasi napakalaking pagkakaiba. So sana may natutunan kayong lahat sa aking munting YouTube channel sa video na to sa kalsada. So ayan, maraming salamat sa inyo at shout out. Sana huwag kayong magsawang manood at marami pa tayong video na gagawin para mapanood ng iba na hindi nakakaalam o alam na, ngunit pwede nyo pong matutunan ulit. So yan, maraming salamat sa inyo lahat. Hanggang dito na lang, next video tayo.